Okay mga kaibigan, welcome po sa ating segment na Wanted Ka, Sweetheart. Ayan, siyempre meron po tayong letter sender, Kyle. Alam mo ba, may sumulat na naman sa atin. Ay, sino yan? Sige na. Pangalan niya, lalaki ulit ito ha. Ay, si Renz. Renz Virano. Last week, sino nga yung letter sender natin? Anong pangalan niya? Nakalimutan ko? Si Nick ba yun? Nick? Hindi. Lalaki ba ang sumulat last time? Oo, lalaki. Alam ko. Ano ba kwento niya? Hindi ko na masyadong ma-recall. Yung sa Dubai. Lalaki nga ba yun? Oo, lalaki yun. Si Benzo, yung Brandon. Brandon. Si Brandon! Yung nag-aasawa na, tapos nag-taksil. Ayan. May taksil. Medyo, ang kwento natin ngayon ay tumatalakay pa rin sa pagtataksil. Ay. Napansin ko lang. Puro pagtataksil. At syempre, pagkasira ng isang kinabukasan dahil sa isang pagmamahal. Ayan. Okay, sa mga estudyante dyan na nakikinig, for sure makaka-relate po kayo sa letter na to ni Renz. At maging warning to sa inyong lahat para huwag kayong humantong sa ganitong klase ng buhay. Ayan. Okay, simulan na ang ating kwento. At babasahin na natin ang letter niya. Eto mga kaibigan, sabi niya, mga DJ, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Renz. Napatunayan ko po sa buhay na to na mahirap palang magpahalaga sa isang tao. Yung tipong lagi ka bang andyan para sa kanya, kasama sa gitna ng giyera, karamay sa problema. Yung bang halos lahat binigay mo na sa kanya. Tapos isang araw, isang umaga, magigising ka na lang na wala na pala siya. Mga DJ, dito ko po sisimulan ang aking kwento. Nag-aaral po ako sa kolehiyo nang makilala ko si Nikki. Si Nikki na isang masayahin, isang madaldal, at sobrang palabiro. Ganito po mga pangyayari mo, mga DJ. Eksena sa eskwelahan. Ay, sino ba yung babae na napaka-sayahin niya, napaka-ingay niya dun mo? Pero ang ganda niya, haba ng buhok niya, saka ewan ko, parang may something sa kanya na sobrang attracted ako sa kanya. Malapitan kaya. Miss, anong oras na ba? 8:30, bakit? Oo, kasi may klase ako eh. Oh, ano naman? Ano? Wala, natanong ko lang. Alam mo, madalas kita nakikita dito nakatambay. Tapos, nasan yung mga barkada mo? Kanina lang, kasama mo, ba't iniwan ka na? Ewan ko eh. May pupuntahan daw sila eh. Gusto ko mag-isa lang pati ngayon. Ganun ba? Ano nga pala pangalan mo? Sandra. Sandra? Kala ko Nikki. Ay! Hindi, Sandra kasi tawag ng mga kaibigan ko. But you can call me Nikki. I'm Nikki Sandra. Renz ang pangalan ko. Ay, Barana? Hindi. Sino yun? Hindi ko kilala yun. Sinong Renz? Sinong Renz Birano? Hello, Renz Birano eh. Ano, Renz? Kumakanta ng Larahong Kupas? Hindi ako yun. Renz lang ako. Bakit? Anong gusto mo? May FB ka ba? Anong account mo? Pwede makuha? Mamaya na lang bigay ko sa'yo, okay? Ba't naman mamaya pa? Pwede na. Kasi mag-internet ako mamaya. May klase kasi kami sa computer ngayon. Ako na lang mag-add sa'yo. Sige. Ito ang aking Ito ang account. Okay. Sulit ko lang ha. Okay, sige. Ito na. Ay, Nikki, sige ha. May klase pa ako eh. Okay. Basta add mo ko ha. Okay. Sure ka ha? Oo nga. Nakakalimutan. Kulit mo to. Okay. Gina. Okay, salamat. Ayan, mga kaibigan. Naghiwalay yung dalawa na iniisip ang isa't isa. At di naglaon, ayun, nagchat at naging mag-best friend. Eto mga kaibigan, nakipag-usap, nagchat,
nanood ng mga picture itong si Renz. Nakipagpalitan ng opinion sa mga trending topic sa FV ni Nikki. Ay, yan na. Na-add ko na siya as friend. Si Renz. Aba? Ang ganda ng mga picture ni Nikki Edited ba to? Parang model Bakit ganito ang picture ni Renz? Yak. Ganun, parang hindi man lamang ginaganda na ang picture. Puro mukha niya. Aba? Tingnan mo tong babae na to. Parang masyadong malapit sa mga lalaki sa mga picture niya. Palagi na lang nakasampa sa balikat ng mga lalaki. Hindi naman siya tuwalya. Yak, tama si Renz. For status, walang like. Ba't may trending topic dito? Nako. Sasali pala siya sa gang? Nakmatchat nga. Type ko nga, Nikki, wag ka sumali sa mga gang na ganyan. Mapapariwara ka. Parang tanga ito si Renz. Anong gang? Mga barkada ko to. Gang? Mga kaibigan, tanggi pa ito si Nikki pero sumali nga po siya sa gang. At isang araw, nangyari po ay ganito. Tumawag tong si Nikki kay Renz. Ito po ang eksena. Tumawag po siya dahil nabuntis po siya ng kasamahan niya sa gang na sinalihan niya na tinatawag na Gangnam Style. Okay. Pasok. Eksena. Hello? Hi. Renz? Oh, bakit Nikki napatawag ka? Bakit parang balisang-balisa ka? Ano nangyari? May problema ako. Pwede bang mag-usap tayo ngayon? Oh, sure. Saan mo gusto? Magkita Sa tayo. school na lang, please. Oh, sige. Saan? Sa kantin, okay? Okay. Oh, sige. At nagtagpo ang dalawa sa kantin. Paralan. Okay, eto na mga kaibigan. Nangyari sa eksena. Renz, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Bakit? Sinong ama? Yung kabarkada ko. Bakit? Ano nangyari dyan? Isang gabi. Di ba binalaan naman kita? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na sumali sa mga ganyan. Focus ka lang sa pag-aaral sana Ba't kasi sumali ka pa sa ganyan? Kailangan ko nun para ako'y mapagtanggol sa mga bully. Pero, ganun ba? Oo. Bakit? Di ba kita kaya pagtanggol? Oo. Wala ka palang tiwala sa akin. Sa liit na liit mo yan, ang payat-payat mo pa. Magtatanggol mo. Para ako magtatanggol sa'yo. Kiyabang mo. Para naman ikaw na ang matangkad at ikaw na ang mataba. Talaga? O di ikaw na. O yan gagawin mo dyan sa problema mo yan. Buntis ka. Buntis kang babae ka. Hindi ko pwede sabihin to sa mga magulang ko. Oh. Kailangan may managot nito. Nako, Nikki, since malalim na ng pinagsamahan natin, alam mo, nalulungkot talaga kasi nangyari sa'yo. Parang hindi ko kayang makita ka na ganyang kalagayan. Ayoko kasing pakilala na ang ama ng aking anak ay ang aking kabarkadang walang kwenta. Paano ba nangyari lahat? Ganito kasi yun. Nagkainuman kami ng barkada kagabi. Ayan. And then, ayun, nalasing ako. Nalasing siya. Tapos, nagkayakapan kami. Nagkahalikan. Nagkabara. Okay. Tapos ayun, nangyari ng lahat. Okay na, Nikki. Ganito na lang. Since mahal naman kita, kahit noon pa, hindi mo nga lang ako pinapansin, pwede kitang panagutan. Talaga? Pwede kitang pakasalan. Talaga? Oo. Samahan kita sa mga magulang mo. Sabihin natin sa kanila na papakasal tayo. Napakakasalan ko ang babaeng minamahal ko. Salamat, Renz. Hindi ko akalain na gagawin mo yan. Hindi ko talaga inakala. Yun daw talaga Kapag nagmamahal ka, kahit anong sabihin ng iba, matatanggap mo dahil mahal mo yung tao. Hindi man tayo ganun magkakilala ng lubusan, basta ewan ko. Inamahan ako sa iyo Tsaka awang-awa ako sa kalagayan mo. Nahulog yata ako sa'yo.
Talaga, salamat ha. At nag-usap. Eto sa magumulang na. Ayan, pinagkasundoan magpakasal ang dalawa. Tara sa nanay at tatay mo. At tayong dalawa ay magsasabing magpapakasal na. Tara na. Sige na, tana. At pumunta na nga po ang dalawa. Oh, ano? Bakit? Ano ni kasi yung kasama mo na yan? Barkada ko po. Si Barkada? Renz po. Ha? Ha? Nakakatakot naman po ang tatay. Binuburagan na ako. Bakit kayo nandito? Di ba sinama yung lalaki na yan? Tay, may sasabihin po ako sa'yo. Ano yan? Sabi mo agad, bilis! Renz. Importante oras ha. Renz, ikaw na magsabi. Sir. Magandang araw po. Nagmamahalan po kami ng anak nyo. Ha? Nagmamahalan? Bata-bata niyo ba? Nag-aaral pa kayo? Bawal yung mamahalan ngayon? Ano ba nangyayari dyan, ha? Ano nangyayari? Kasi anak mo, mamahalan daw dito. Ha? Nagmamahalan kayo dalawa? Bakit ka nagmamahalan? Ayun na. Nay, si tatay natatakot na ako. Nay, ganito po kasi yun, Nay. Ano yun, anak? Sabihin mo na. Ano ba ang problema niya? Nay, buntis po ako. Ha? Ba't? Sino man na siya? Ito lalaki na. Wag, tay. Tay, Pananagot ako mo anak nyo. Tay, wag, payat yan. Pananagot, mahal ko po siya. Nagmamahalan po kami. Tay, mahal niyo po. Pananagutan niyo po ang anak ko. Wag po kayo mag-alala. Yaman din lang ginawa niyo yan. Sige, magpasal kayo. At magdosa kayo. Sa mga kalokohan niyo. At itinakda ang kasal. At nakasal na nga ang dalawa. Yung mga kaibigan. Medyo, eto na mga kaibigan nangyari. Sa kanilang pagsasama. Mamaya na po natin. Di ba? Mamaya na lang natin tuloy. Putulin na po muna namin ha. Mga kaibigan, kasi medyo oras po namin bibitin na po tayo sa oras. Ayan. Eto Kyle, gaano, ikaw ba kung halimbawa lalagay ka sa sitwasyon ni nitong, anong pangalan ng ating letter sender? Si Nikki. Ay, si Nikki. Si Renz. Lalagay ka ba sa, kung halimbawa si Nikki at si Renz, kung lalagay ka sa sitwasyon nila, magagawa mo ba yung ginawa ni Renz dahil sa pagmamahal sa isang babae? Kaya mo bang i-sacrifice ang pag-aaral mo, ang iyong reputasyon, panagutan ng babaeng hindi naman mo alam kung gaano ka kamahal, at ganun din ang angkinin ng anak ng hindi mo naman anak? Kung ako nag-aaral pa ha, pag ako nag-aaral pa, hindi ko siguro kaya yun ha. Hindi kasi siguro, though mahal ko siya, pero hindi ko naman siya kayang buhayin, ano, di ba? Practicality na rin, ano? Tsaka kung gagamitin kong utak ko, ano? Ayan. Kaya ang tanong dyan, pag-aaral o pag-ibig? Siyempre, hindi. Kasi kung pag-aaral, at least makakatapos ka, makakahanap kang trabaho, at meron kang may ipo, may pera ka. Pero kung ikay pag-ibig lamang, di ba? Walang pera eh. Walang pera. Hindi. Kung isipin ko rin yung kagandahan, kagaganda ng buhay nung papanagutan ko, ano? Maglalakas to ba akong panagutan yung tao pero wala naman akong kapasidad, ano? Wag na lang. Papahiya. Kailangan talaga capable ka na. Yes. Saka ng papabol. Hindi lang papabol, capable. Ay, ganun eh. Kailangan may sinabi ka na. Oo, may epal sa eksena, hindi naman kaya. Mahalin mo man natin, kaya niya. Ay, kung kaya, bakit hindi, di ba? Pagsabayin yung pag-aaral saka yung family. May mga gumagawa ng ganyan eh. Pero oo, may mga talagang pinagsasabi nila kasi kaya naman nila. Tsaka, kakayanin nila kasi mahal nila talaga yung tao, di ba? At maraming mga sitwasyon na ganito na mga nabuntis sa wala sa panahon. Di ba? May kilala kayo? Marami. Sino? Hindi ko sasabihin ng pangalan niya. Si Micah, si Ana, si Lori. Si Pe. Si Pe, si Dayan. Yung kilala ko dito sa may barangay ng Paho. Sino yan? Meron dito sa may barangay ng Tarugin. Yan. Yung mga kadalagahan doon, nagtataka sila. Dahil nga,
Baka kilala nyo rin ng ama. Ito kasi nakakapagtaka, no? Alam mo, yung mga nag-aaral sa kabayanan dito, no? Uwi sa bukid nila, alam sa kanila napakahinhin, di lumalabas ang bahay. Biglang malalaman, yung bundatan tiyan, malaki na. Nabusog masyado. Ayun. Sabi, ano nangyari dyan? Ilang kadalagaan sa ating barangay ang namasamaan? Napainom lang po ng konti. Yun, nabusog agad. Hindi, parang nausog eh. Parang naghimala na maligno. Anyway, mga kaibigan, syempre, patugtog na tayo ng music. Ay, sige. Antabayan nyo po mamaya, baka makakanta po kami. Nang? Anything song? Okay na? Okay, sige na. let's play Tuloy pa rin sa music. mga 105.5 DW. I'm happy. Reaction po ninyo 0930-375-5760.